Kabanata 12:01. Diyos ko. Ang liwanag na ito ay mas maliwanag pa kaysa sa bato ni M.S. Dallman. Malamang hindi ito bababa sa mid-grade spiritual stone. Ang mga tao ay napahinto at lumaki ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwala. Paano nangyari to? Paano nagkaroon ng ganito kapambihirang swerte ang batang ito? Ang mukha ni Finn ay nagbago sa halo ng galit at takot. Ang ekspresyon ni Sierra ay naging tensyonado sa pag-aalala. Kung nagputol si Sebastian ng mas mababang uri ng espiritual na bato, baka mayroon pa siyang pagkakataong manalo. Pero sa isang mid-grade na bato, hindi maiiwasan ang kanyang pagkatalo. Maingat na inilabas ng Master Sawyer ang kanyang mga kagamitan at sinimulang putulin ang bato. Dahan-dahan, lumitaw ang espiritual na bato mula sa loob, at ang kinang nito ay nabulag ang mga tao. Ito ay isang mid-grade spiritual stone. Ang swerte ng batang ito ay sobrang tindi. Hindi pa nga siya tumingin ng maayos. Basta kumuha lang siya ng isang piraso at nakuha pa ang isang espiritual na bato. Ang swerte niya ay sobra-sobra. Ngayon ay malinaw na nakikita ng mga tao ang bato. Malaki ito, at lalo pang jumaki ang kanilang pagkamangha. Paano nangyari ito? Nahulog si Finn sa lupa, at ang kanyang mukha ay mapatol sa takot. Hinawakan ni Sierra ang kanyang mga kamao. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at takot. Binabati kita, sir. Ito ay isang mid-grade spiritual stone, at nagkakahalaga ito ng mga 300 espiritual na bato. Ibinigay ng master ng Sawyer kay Sebastian ang batong kasing laki ng mansanas gamit ang parehong kamay. Habang karamihan sa mga tao ay iniuugnay ito sa swerte, may ibang pananaw ang Sawyer Master. Isang swerte lang na pagkakataon ay maaaring dahil sa tsamba, pero ang tamaan ito ng 3 beses na sunod-sunod. Hindi iyon swerte. Nagsimula siyang magduda na si Sebastian ay maaaring isang nakatagong master sa pagtaya sa bato. Humarap si Sebastian kay Sierra. M.S. Dallman, natalo ka. Naging mapatla ang mukha ni Sierra. Hindi niya inaasahang matatalo na naman, lalo na't ipagkakalaban pa ang kanyang sariling kinabukasan sa kinalabasan. Kainin mo ito. Ibinigay niya sa kanya ang 100 pagbutong pil. Ang pagkabigo at galit ni Finn ay umabot na sa sukdulan. Sumigaw siya, ang kapal ng mukha mo, bata. Ang magiging bayaw ko ay si Adam Knowles, isa sa top 5 private apprentices ng Violette Sacred Ground. Nasa ika-78 na pwesto siya sa potential leader chart. Kung maglakas loob kang saktan ang kapatid ko, hahanapin ka niya at papatayin. Mas mabuti pang mag-alala ka sa sarili mo muna. Lumuhad ka, dilaan mo ang aking mga sapatos, at iunat mo ang iyong mga kamay, malamig na sabi ni Sebastian. Ang mukha ni Finn ay namilipit sa galit at takot. Naunawaan mo ba ang mga kahihinatnan nito? Hindi ako natatakot sa sinuman. Ngayon, lumuhad ka. Sigaw ni Sebastian. Hindi. Ayoko. Agad na umiling si Finn, at lumaki ang kanyang mga mata sa takot. Ang lumuhad at dilaan ang sapatos ng iba ay isang kahihiyan na hindi niya kailanman mapapawalang bisa, at ang mawalan ng mga braso ay mag-iiwan sa kanya na may kapansanan. Iyon ay isang kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan sa kanyang mga mata. Tumingin si Sebastian kay Jack at sinabi, Mr. Gallagher, kumuha ka ng makakatulong sa kanya. Tumuloy si Jack sa 4 na lalaki mula sa banal na lupa. Sila ay lumapit at pinadapa si Finn sa lupa, pagkatapos ay pinilit siyang lumuhad sa harap ni Sebastian. Naglaban si Finn, ngunit kapwa siya kulang sa tapang at lakas upang lumaban. Mabilis na humarap si Sierra kay Sebastian, pakiusap, huwag mo siyang saktan, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Sebastian ay ngumisi ng may pang-aasar. Sa akin ka na. Anong akala mo, nasa posisyon ka para magtakda ng kondisyon? Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod na may malakas na tunog. Alam kong wala akong karapatang humiling sa'yo. Pakiusap, huwag mo siyang saktan. Hindi napigilan ng mga tao na makaramdam ng awa sa kanya. Noong una, si Sierra ay ang rurok ng kayabangan at katalinuhan. Siya ay pinagpala ng kagandahan, at siya ay isang henyo sa cultivation na may kasanayan sa pagtaya ng bato na kasing husay ng isang master. Siya ay napakahusay sa lahat ng paraan. Ngunit ngayon, siya ay nakaluhod at nagmamakaawa sa isang lalaki.
Inumin mo ang pil, at pag-iisipan ko kung hindi ko siya papatayin, utos ni Sebastian. Kabanata 12:02. Ang dating mayabang na asal ni Sierra ay nawala na. Kinuha niya ang tableta na ibinigay ni Sebastian at nilunok ito ng walang pag-aalinlangan. Pakawalan mo na ang kapatid ko. Muling pakiusap niya. Kumuhit si Sebastian ng isa pang daang bula na kapsula at inihagis ito sa harap ni Finn. Dahil nagmakaawa ang kapatid mo para sa'yo, bibigyan kita ng pagkakataon. Inumin mo ang pil na ito, at palalayain kita sa pagkakataong ito lang. Hinding-hindi. Sigaw ni Finn habang nag-aalab ang galit sa kanyang mga mata. Kung iinuman ko ang lason na ito, magiging kontrolado ako mo sa buong buhay ko. Sebastian ay ngumiti ng may paghamak. May isa kang pagkakataon. Kung hindi mo ito kukunin, kailangan mong tuparin ang ating pastahan. Finn, ano pang hinihintay mo? Inumin mo na. Nagmamadaling sabi ni Sierra. Kahit na ang pag-inom ng lason ay nangangahulugang pagsuko sa kontrol ni Sebastian, mas mabuti na iyon kaysa mawalan ng braso. Kung makakaligtas lang sila dito, baka magkaroon ng paraan para mag-detox mamaya. Ang sacred ground ay may maraming bihasang alkmista at matatandang may mataas na antas ng pagsasanay. Sierra ay naniniwala na makakahanap din sila ng lunas sa kalaunan. Sa Deacon ay nais, kinuha ni Finn ang pil na may 100 lason at nilunok ito. Malapit, huminga ng malalim si Leroy. Ang pastahan niya kay Sebastian ay nagdulot lamang sa kanya ng kahihiyan ng pagyuko at pag-angal tulad ng aso, hindi tulad ni Tucker, na nawalan ng isang braso. Ngunit si Sierra at Finn ay nasa mas masamang kalagayan. Bagaman hindi sila nasaktan ng pisikal, pinilit silang lunukan ang lason. Tumingin si Sebastian sa kanila at sinabi, ang pil na ito na may 100 lason ay akin. Ako lamang ang makakagawa ng antidote, at kailangan itong inumin tuwing 6 na buwan. Kaya mas mabuti pang magpakabait kayo. Kung gagawin ninyo, hindi ko masyadong pahihirapan ang buhay ninyo. May isang salita ako, sir, mabilis na nangako si Sierra. Mula ngayon, gagawin namin ang lahat ng hilingin mo. 11. Sa sandaling iyon, puno ng kalungkutan ang kanyang mukha. Hindi niya kailanman naisip na babagsak siya ng ganito at magiging alipin ng iba. Lumiko si Sebastian kay Finn. Huwag mo akong sundan. Gawin mo kung ano ang gusto mo. Pagkatapos, hinailan niya si Sierra patayo at niyakap siya. Mukhang tense at hindi komportable siya. Huminahon ka. Hindi kita kakagatin, sabi ni Sebastian na may ngiti. Pinilit ni Sierra na mag-relax habang inakay siya nito papasok. Sir, sandali lang. Lumingon si Sebastian at nakita ang isang hindi pamilyar na matandang lalaki. Ano iyon? Tanong niya. Ang matandang lalaki, si Cameron Lawrence, ay bahagyang ngumiti. Isa sa alang-alang mo bang ibenta sa akin ang Royal Yellowstone? Mag-aalok ako sa iyo ng 2 bilyong spiritual stones para dito. Mr. Lawrence, akala mo ba mabibili mo ang Royal Yellowstone sa halagang 2 bilyong spiritual stones lang? Napakabobo mo. Nag-aalok ako ng 2.5 bilyong spiritual stones, kaya ibenta mo na lang sa akin. Isang matandang lalaking may puting buhok ang lumabas mula sa loob ng patio. Malinaw na kumalat na ang balita tungkol sa Royal Yellowstone sa Stone Guild. Ang mga ganitong kayamanan ay palaging nag-uudyok ng matinding kompetisyon. Aalok ko ng 2.6 bilyong espiritual na bato. Hindi nagpasindek si Cameron at itinaas muli ang presyo. 3 bilyong espiritual na bato, sabi ng matandang lalaking may puting buhok na may kumpiyansang ngiti. Blair Judd, sinasadya mo bang pahirapan ako? Sigaw ni Cameron. Ngumiti si Blair. Hindi ko gusto marinig yan. Pagdating sa pagbili ng isang bagay, ang pinakamataas na nagbid ang panalo. Kung may lakas ka ng loob, itaas mo pa ang presyo. O sinusubukan mo bang pilitin ang bentahan? Wala kang awa. Nagalit si Cameron sa inis, pero wala siyang magagawa tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, hindi kayang makipagsabayan ng kanyang pinansyal na yaman kay Blair. Sa mga sandaling iyon, tinanong ni Sebastian si Sierra tungkol sa pinagmulan ng 2 matatanda. Sinabi niya, pareho sila mula sa 2 sa 4 na prestihiyosong pamilya ng Amaris City.
Si Mr. Lawrence ang patriarka ng pamilya Lawrence, at ang matandang lalaking may puting buhok ang patriarka ng pamilya Judd. Pareho silang may malalim na pundasyon ng pagsasanay, kaya't mas mabuting huwag silang saktan. Tumanggo si Sebastian. Nararamdaman niya na ang mga matatandang ito ay hindi mga karaniwang tao. Malamang sila ay mga intermediate deity masters. Lumapit si Blair kay Sebastian at ngumiti. Aalok ko ng 3 bilyong espiritual na bato para sa Royal Yellowstone. Ano sa tingin mo? Ang lahat ng naruroon ay hindi mapigilan ang pagkamangha sa alok. 3 bilyong espiritual na bato ay isang napakalaking halaga. Iyan ay higit pa sa inaasahan ng 99% sa kanila na makamit. Ngunit tulad ng inaasahan ng lahat na tatanggapin ni Sebastian ang alok, tumanggo siya ng hindi. Pasensya na. Wala akong balak ibenta ito. Pagkasabi ng mga salita, nagulantang ang crowd. Kabanata 12:03. Nababaliw na ba ang batang ito? Talagang naglakas loob siyang tanggihan ang alok ni Mr. Judd. Kailangan ng tunay na tapang para doon. Isang ordinaryong tao na may kayamanan ay tiyak na mag-aanyaya ng gulo. Kung ibebenta niya ang Royal Yellowstone, baka makalusot siya. Pero kung hahawakan niya ito, malamang hindi pa niya alam kung ano ang papatay sa kanya. 11. Lahat ay tumanggo bilang pagsang-ayon. Sa kapangyarihan at impluwensya ni Blair, napakadali lang ang pabagsakin ang isang tao. Tumawa si Blair. Maraming tao ang nagnanais ng batong dilaw na iyon. Ang paghawak dito ay wala ring silbi sa iyo. Sabihin mo sa akin ang presyo mo. Gagawin ko ang lahat para makuha ito. Sir, baka dapat mo na lang itong ibenta sa kanya, bulong ni Sierra. Sabi ni Sebastian nang walang pakialam, pasensya na, pero hindi ko ibebenta ang Royal Yellowstone. Hindi ito tungkol sa Presbo. Kailangan ko ito para sa sarili ko. Ang batang ito ay hindi marunong makiramdam. Paano niya matatanggihan ang alok ni Mr. Judd ng ganon? Nagmukhang masungit si Blair. Matagal nang walang sino mang naglakas loob na hindi rumspeto sa kanya. Ang boses niya ay naging malamig. Alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag tinanggihan mo ako, bata? Hindi natakot si Sebastian sa kanyang mga salita. Tinutukan niya ito ng tingin at sinabi, wala akong pakialam, at ayaw kong malaman. Akin ito, at ako ang magpapasya kung ano ang mangyayari dito. Ayos. Magaling ka. Sabi ni Blair habang lumabas ang isang walang halong tawa mula sa kanya. Matapang ka, pero pagsisisihan mo ito. Sa mga salitang iyon, humarap siya at umalis. Binigyan ni Cameron si Sebastian ng makahulugang tingin bago rin umalis. Tumingin ang iba kay Sebastian ng may simpatiya na para bang nakikita na nila ang kanyang malupit na kapalaran na unti-unting nagiging malinaw. Sir, talagang napahamak ka na naman ngayon. Ang ekspresyon ni Sierra ay puno ng pag-aalala. Parang labis na nag-aalala ka sa akin, pang-asar ni Sebastian habang nakangiti. Nagmukha siyang nagalit. Binigyan mo kami ng kapatid ko ng 100 venom pill. Kung may mangyari sa'yo, hindi rin kami makakalabas dito ng buhay. Huwag kang mag-alala. Mas takot akong mamatay kaysa sa sinuman. Ayos lang ako, sabi niya na may kumpiyansang ngiti. Bagaman hindi pa lubos na gumagaling ang kanyang mga sugat, siya ay bumubuti na. Hindi siya isang tao na basta-basta na lang magpapatalo. Pagkatapos, niyakap ni Sebastian si Sierra at tinungo ang panloob na patio. Ang Gaudium Stone Guild ay may 7 patio, kung saan ang kalidad ng mga magaspang na bato ay bumubuti habang papalalim. Ang unang patio ay bukas sa lahat, ngunit simula sa pangalawa, kailangan ng hindi bababa sa 1 milyong espiritual na bato para makapasok. Tumingin si Sebastian sa paligid ng ikalawang patio. Mayroong mahigit 1,000 bato dito, nakapansin-pansing mas mataas ang kalidad kumpara sa mga nasa labas. Bagaman mas mataas ang kanilang mga presyo, ang pinakamura ay nagkakahalaga ng 1,000 espiritual na bato, habang ang pinakamahal ay nagkakahalaga ng 180,000 espiritual na bato. Pagkatapos ng mabilis na pagtingin, lumipat siya sa ikatlong courtyard, kung saan mas mataas ang kalidad ng mga bato. Walang isa man ang presyo ay mababa sa 10,000 espiritual na bato. Hindi rin nagtagal si Sebastian doon at nagpatuloy sa ika-4 na patio.
Malinaw na mas kaunti ang mga magaspang na bato dito, mga 300 lamang sa kabuuan, ngunit ang kanilang mga presyo ay nakabibighani. Kahit ang pinakamurang bato ay may presyo na 80,000 espiritual na bato. Siyempre, mas kaunti ang mga tao dito. Pagkatapos ng lahat, tanging ang mga may net worth na hindi bababa sa 100 milyong spiritual stones ang makakapasok. Sa kanyang gulat, nakita ni Sebastian ang ilang pamilyar na mukha, si Demir, Lila, pati na rin ang taba, si Brody. Hinigpitan ni Sebastian ang kanyang panga nang makita si Brody. Bagaman nakamaskara siya upang itago ang kanyang pagkakakilanlan, wala siyang balak makialam kay Brody. Habang naglalakad si Sebastian, napansin niyang nakalok sina Demir at Lydia sa isang laban ng pagtaya sa bato. Si Demir ang may kalamangan, at ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigo. Si Demir ay halos kumikislap sa kasiyahan. Lydia, sigurado ka bang gusto mo pang magpatuloy? Pinagpag niya ang kanyang mga ngipin. Oo. Sa pagkakataong ito, tataya ako ng 3 bilyong espiritual na bato. Si Lydia ay naging pabaya at nahulog sa bitag ni Demir. Sa loob ng wala pang isang oras, nawala na sa kanya ang mahigit 2 bilyong espiritual na bato at isang malaking piraso ng pinatigas na batong lupa. Bagaman napakayaman ng pamilya Lockhart, pera pa rin ito ng kanyang pamilya. Ang pagkawala ng ganito kalaki ay masakit, at determinado siyang bawiin ito. Ngumiti si Demir. Lydia, ang pagtaya lang sa mga espiritual na bato ay nakakabato na. Paano kung itaas natin ang pusta? Ano ang nasa isip mo? Sagot ni Lydia. Lalong lumawak ang kanyang ngiti. Kung manalo ka, ibabalik ko ang lahat ng nawala sa'yo. Pero kung manalo ako, kailangan mong magpalipas ng gabi kasama ko. Kabanata 12:04. Gusto mo na sigurong mamatay para hilingin mo ang isang bagay na gaya nun. Ang galit ni Lydia ay sumiklab na parang apoy, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot. Ang karamihan ay namangha sa kapal ng mukha ni Demir. Si Lydia ay hindi basta-basta. Siya ang tagapagmana ng Skyward Chamber of Commerce, at ang kanyang lolo ay isang nakatatandang miyembro ng Gaudium Sacred Ground. Para kay Demir na magbigay ng ganitong matapang na hiling na makasama siya sa magdamag ay isang walang ingat, halos mapanganib na hakbang. Pero hindi siya natakot. Ngumiti lang siya at sinabi, Lydia, inilalatag ko lang ang mga kondisyon ko. Kung natatakot ka, pwede ka namang umatras. Nag-atubili siya. Masakit mawalan ng pera, pero kung matalo siya, hindi lang pera ang dapat niyang ipag-alala. Ito ang nakakapahiya na presyo na kailangan niyang bayaran. Lalong lumawak ang ngiti ni Demir. Para maging patas, bibigyan kita ng doble oras para pumili ng iyong mga bato. Bukod pa rito, maaari kang magdala ng tulong mula sa labas. Siguraduhin mo lang na mula sila sa ating henerasyon. Ito ay isang sinadyang hakbang. Alam niya na kakaunti lamang sa kanilang mga kapwa ang nakapag-master ng pagpili ng bato sa kanyang antas, at isa siya sa mga pinakainahusay. Mayroon pang 2 eksperto sa karamihan, ngunit sila ay mula sa mas lumang henerasyon. Kahit sino pa ang piliin ni Lydia, kumpiyansa siya sa kanyang pagkakataon. Sige. Ikaw ang may sabi niyan. Galit na sabi ni Lydia at ayaw bumitaw. Tiningnan niya ang karamihan para sa isang potensyal na katulong, at sa wakas ay napansin niya si Sierra. Ms. Dolman, narinig ko na ang iyong mga kasanayan ay kasing husay ng mga masters. Maaari mo ba akong tulungan? Sabihin mo ang halaga mo, at ibibigay ko ito, tanong ni Lydia nang may pag-asa. Sierra ay sumulyap kay Sebastian. Agad na napansin ni Lydia at humarap sa kanya. Malamang ikaw si Mr. Knowles, nasa ika-78 na pwesto sa potential leader chart, tama ba? Gusto ko siya ang mag-assist sa akin. Ano sa tingin mo? Hindi ako si Mr. Knowles. Ang apelyido ko ay Wilder, sagot ni Sebastian na may ngiti. Ah, pasensya na. Nakita ko kayong magkasama ni Ms. Dolman, kaya akala ko ikaw si Adam Knowles. Pasensya na, mabilis na humingi ng tawad si Lydia. Walang anuman. Hindi siya maganda ang pakiramdam sa ngayon. Kung nagtitiwala ka sa akin, maaari kong kunin ang mga bato para sa iyo, sabi niya, habang nakangiti pa rin. Kaibigan niya siya, at tinulungan na niya ito dati. Ngayon na siya ay nasa panganib, hindi magtatagal si Sebastian at hindi gagawa ng anuman.
Nag-atubili si Lydia. Alam niya ang kakayahan ni Sierra sa pagtaya ng bato, pero nakamaskara si Sebastian, at wala siyang ideya kung sino ito o kung ano ang antas nito. Sa ibang pagkakataon, baka nag-atubili siya, pero ngayon, siya na ang pinagtatayaan. Ngumiti si Sebastian ng bahagya at sinabi, magtiwala ka sa akin. Hindi kita bibiguin. Sige. Sinasaligan kita. Kung tutulungan mo akong pabagsakin ang halang na si Demir, sisiguraduhin kong gagantimpalaan kita. Matapos mag-atubili ng kaunti, nagdesisyon si Lydia na magtaya. Naramdaman niya ang kanyang kumpiyansa at naisip na sino mang kasama ni Sierra ay tiyak na may kakayahan. Demir, handa na ang aking assistant. Simulan na natin. Deklarasyon ni Lydia. Ikaw yon. Tumingin si Demir kay Sebastian at agad na nakilala ang maskara. Isang mapaghusgang ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. Pamilyar siya sa karamihan ng mga nangungunang eksperto sa pagtaya sa bato, at ang isang tao tulad ni Sebastian na nagtatago ng kanyang pagkakakilanlan ay tila walang iba kundi isang baguhan. Nang hindi na nag-aksaya pa ng oras, sinimulan ni Demir ang pagpili ng kanyang mga bato. Maingat na pinagmamasdan ni Sebastian ang bawat magaspang na bato. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa mga ito habang nararamdaman niya ang mga pulso ng enerhiya sa loob. Bawat bato ay tila buhay habang ibinubulong nito ang mga lihim nito sa kanya. Pinili ni Demir ang kanyang mga bato ng mabilis, at hindi ito umabot ng 10 minuto. Pagkatapos, tumingin siya kay Sebastian na may mapanokso na ekspresyon. Duda siya na si Sebastian, isang misteryosong lalaking nakamaskara, ay may tunay na kakayahan. Nanatiling hindi naapektuhan si Sebastian sa hamon ni Demir. Nanatili siyang nakatuon at patuloy na naghahanap ng magaspang na bato na nakakuha ng kanyang atensyon. Sa wakas, nakakita siya ng isang bato na may mga bitek sa ibabaw sa gitna ng isang tambak ng mga magaspang na bato. Sa unang tingin, tila hindi ito kapansin-pansin, ngunit naramdaman niya ang isang makapangyarihang enerhiya na umaagos sa loob nito. Ang isang to. Itinuro ni Sebastian ang isang magaspang na bato na kasing laki ng isang basketball. Sir, mukhang ordinaryo lang ang batong ito. Sigurado ka ba dito? Maingat na tanong ni Lydia. Magtiwala ka sa akin, MS Lockhart, sagot ni Sebastian. Kabanata 12:05. Sige. Nagtitiwala ako sa iyo. Huminga ng malalim si Lydia, nagdesisyon siya, at dinala ang magaspang na bato sa Sawyer Master. Dahil dito, lumapit sa kanya si Demir. Tumingin siya kay Sebastian, at ang kanyang mga labi ay umikot sa isang mapanlit na ngiti. Lydia, mukhang hindi gaanong kapaki-pakinabang ang tinawag mong katulong. Pagkatapos ng lahat ng iyon, nagwakas ka sa isang walang kwentang bato. Ngayong gabi, inaasahan kong mag-enjoy sa iyong kumpanya. Ang kanyang mukha ay puno ng sabik na pananabik. Huwag kang magmadali, Demir. Hindi pa natutukoy kung sino ang mananalo at sino ang matatalo. Siya'y humalaklak. Huwag mong lokohin ang sarili mo. Hindi mo ito panalo. Ngayong gabi, siguraduhing malinis na malinis ka. Bibigyan kita ng isang gabing hindi mo malilimutan, sabi ni Demir na may malabog ng ngiti. Gusto sanang sumagot ni Lydia pero pinigilan siya ni Sebastian. MS Lockhart, huwag mong sayangin ang oras mo sa isang asong tumatahol. Hayaan mong ang mga resulta ang magsalita mamaya. Tinawag mo akong aso. Katapusan mo na. Sigaw ni Demir sa galit. Ang mga labi ni Sebastian ay yumarko sa isang mapaghimalang ngiti. Nanginig ang mga kamao ni Demir, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na may pagnanais na pumatay. Bata, hintayin mo lang. Sisiguraduhin kong mamamatay ka. Pagkatapos, inutusan niya ang punong tagaso ng bato na putulin ang bato. Habang unti-unting natatanggal ang mga patong ng bato, biglang sumiklab ang isang puting liwanag. Umiilaw ito. Isang hininga ng pagkamangha ang umabot sa karamihan. Ang magaspang na bato ay naglabas ng mahina at liwanag. Ito ay isang malinaw na senyales na malapit nang lumitaw ang isang espiritual na bato. Talagang kahanga-hanga si Mr. Sabalja. Palagi niyang pinipili ang pinakamagandang bato. Lahat ay nagbulungan sa paghanga. Ang kasanayan ni Mr. Sabalja ay hindi mapapasinungalingan, ngunit mataas ang kalidad ng mga batong ito.
Karamihan sa mga ito ay mula sa mga lumang minahan, na may 30% na tagumpay na rate lamang. Ang makakita ng isa ay hindi bihira, ngunit ang mahalaga ay ang halaga nito. Lahat ay tumanggo bilang pagsang-ayon. Habang nagpatuloy ang pagputol, isang batong espiritual na kasing laki ng kamao ang lumitaw. Ito ay kumikislap ng maliwanag at masiglang enerhiya. Ito ay isang mahalagang natuklasan. Isang mataas na antas na espiritual na bato ito. Dumilim ang mukha ni Lydia. Ang batong ito ay tumitimbang ng mahigit 3 libra at nagkakahalaga ng halos 300,000 espiritual na bato. Talagang kahanga-hanga. Talagang alam ni Mr. Sabalja ang kanyang ginagawa. Mukhang may problema si MS Lockhart. Oo, nakakalungkot naman para sa isang kagandahan niya. Malapit nang masira ang kanyang reputasyon. Si MS Lockhart ang tagapagmana ng Skyward Chamber of Commerce. Paano naging matapang si Demir? Tanong ng isa sa kalituhan. Isang tao ang nagpaliwanag, baka hindi mo alam, pero ang pamilya ni MS Lockhart ay nasa gitna ng isang seryosong laban sa kapangyarihan. Si Mr. Jacek Lockhart ay sumusubok na makontrol ito, at ilang sandali na ang makalipas, ang pamilya ni Demir ay sumuporta sa kanya. Sa tulong ni Mr. Jacek, si Demir ay kumikilos ng walang pag-iingat. Aha, ngayon ko na gets. Kaya pala niya pinukaw si Lydia at gumawa ng ganong katapang na pastahan. Mukhang may kakampi pala siya. Lahat ay tumanggo sa biglang pagkaunawa. Si Demir ay puno ng sarili. Hinailan niya si Lila para sa isang malalim na halik, pagkatapos ay tumingin kay Lydia. Parang panalo na ako. Huwag kalimutang mag-refresh mamaya. Uminit ang dugo ni Lydia. Demir, tumahimik ka. Wala pang napapanday ang aking bato. Masyado kang maaga nagdiriwang. Siyang ngumisi ng may pang-aalipusta. Kung pinili mo si MS Dolman para tumulong, baka may pag-asa ka, pero sa halip, pinili mo ang walang silbing katulong. Ang batong pinili mo ay basura. Anong akala mo, mananalo ka? Ang kanyang mukha ay namutla sa pag-aalala. Kung matatalo siya, kailangan niyang magpalipas ng gabi kasama siya. Maingat na inilagay ni Sebastian ang isang kamay sa kanyang balikat. Huwag kang mag-alala, MS Lockhart. Hindi ka matatalo. Oo, tama ka. Mananalo tayo. Matibay na tumanggo si Lydia. Nang makita ni Demir ang kamay ni Sebastian sa balikat ni Lydia, namula siya sa galit. Hayop ka, alisin mo ang maruming kamay mo sa kanya. Kabanata 12:06. Pumutok ang mukha ni Lydia sa galit habang sumigaw siya, Demir, talagang mahilig kang makialam sa mga bagay na hindi mo naman dapat pakialaman. Ngayong gabi, akin ka. Lahat ng una mo ay akin na ngayon. Tinitigan ni Demir si Sebastian at malamig na sinabi, ito na ang huli mong babala. Ilayo mo ang maruming mga kamay mo sa kanya. Kung hindi, ididispatya kita, at walang makakakita sa bangkay mo. Umugang ang boses ni Sebastian. Sino ang nagpalabas ng aso? Ang karamihan ay napuno ng tawanan. Ang pinakamalakas at pinakamatinding tawa ay nagmula kay Brody, na napayuko. Humihingal siya habang tumatawa ng sobrang lakas na mukhang mahihimatay na siya. Ang mukha ni Demir ay nagalit na nagalit. Hayop ka. Paano mo nagawang insultuhan ako? Pagbabayaran mo to. Ano pa ang kaya mong gawin bukod sa magmura tulad ng isang hanggal? Umiling si Sebastian. Ang kanyang mukha ay puno ng paghamak at pagdiriin. Matapang ka, aaminin ko yan, sigaw ni Demir at galit na itinutok ang daliri kay Sebastian. Tatandaan ko ito. Maghintay ka lang. Lila ay nagalit na tumingin kay Sebastian. Anong karapatan mong hamakin si Mr. Sabalja na ganyan? Hindi niya ito palalampasan. Pagsisisihan mo ito. Bakit ko naman pakialamanan ang alingaw-ngaw ng isang aso? Kung patuloy siyang magreklamo, baka bigyan ko siya ng buto mamaya, sagot ni Sebastian. Hinawakan ni Demir ang kanyang mga kamao, at sumiklab ang kanyang galit. Kung hindi ito isang lugar kung saan ipinagbabawal ang labanan, pinunit na sana niya si Sebastian. Pinagpag ni Lila ang kanyang mga ngipin sa inis. Pinabayaan niya si Sebastian at humarap kay Lydia. Bilasan mo na at putulin ang bato. Sira na ang mood ko, at kapag natapos na ito, mararamdaman mo ang buong bigat ng aking galit. Huwag mo akong sisihin sa pagiging magaspang ko mamaya.
Sisihin mo ang iyong walang silbing katulong. Hindi ako matatalo. At kahit matalo ako, mas pipiliin kong mamatay kaysa hayaan kang manalo. Dumura si Lydia. Hindi ikaw ang magdedesisyon yan. Kung gusto mong mamatay, ako na mismo ang gagawa niyan, sabi ni Demir nang may galit. Noong nakaraan, hindi niya kailanman magagampanan na kausapin si Lydia ng ganito. Ngayon na sinusuportahan ng pamilyang Sabalje si Jacek at ang kanyang lumalaking impluwensya sa loob ng pamilya, pakiramdam ni Demir ay hindi siya matitinag. Nanginginig si Lydia sa galit ngunit wala siyang magawa kundi tiisin ang kanyang mga pang-aasar. Nagsimula na ang pagputol ng bato. Isang batong magaspang na kasing laki ng pakwan ang inilagay sa ilalim ng panggupit, at ang mga panlabas na patong nito ay tuloy-tuloy na inaalis. Habang mabilis na lumiit ang bato sa kalahati ng orihinal nitong laki, wala pa ring palatandaan ng anumang kahanga-hanga sa loob. Lalong lumalakas ang kasabikan ni Demir sa bawat hiwa, habang namumutla si Lydia at kumakabog ang kanyang puso sa takot. Habang nalalaglag ang mga patong ng bato, lalo itong lumiit hanggang sa maging kasing laki na lamang ng isang mansanas. Tapos na, bulong ni Lydia. Bigla siyang nahilo at muntik ng matamba. Nahuli siya ni Sebastian sa tamang oras. Mr. Lockhart, ayos ka lang ba? Ngumiti si Demir nang may pagnanasa. Ano bang pwedeng mangyari sa kanya? Siguro sobrang kinakabahan lang siya sa iniisip na kung paano ko siya aliwin mamaya. Mukhang hindi na siya makapaghintay. Isara mo ang maruming bibig mo. Sagot ni Sebastian. Hindi pa ito tapos, kaya huwag ka munang magdiwang ng maaga. Matigas ka pa rin magsalita sa puntong ito. Sige, hayaan kitang hawakan ang munting pag-asa na yan ng kaunti pang panahon, sabi ni Demir na may mapanuksong ngiti. Sigurado siyang hawak na niya ang tagumpay. Sa katotohanan, nawala na ang pag-asa ni Lydia. Ang bato ay lumiit na halos wala na, at ang tsansa na makahanap ng kahit anong mahalaga ay napakababa. Kahit na may lumitaw, malamang na hindi ito magiging higit sa 300,000 espiritual na bato maliban na lang kung ito ay isang suprema grado na espiritual na bato. Ngunit ang posibilidad na mangyari iyon ay mas mababa pa. Habang patuloy na lumiit ang bato, hindi na ito lumaki pa kaysa sa isang pitch. Si Lydia ay bumagsak sa mga bisig ni Sebastian. Siya ay lubos na napagod at talunan. Sa sandaling iyon, bumuhos ang pagsisisi sa kanya. Alam niyang hindi siya dapat naging ganun ka-impulsive at nagpatalo sa ganitong sitwasyon. Hindi maiwasan ng mga tao na makaramdam ng awa kay Lydia. Masakit makita ang ganitong kagandahan na malapit nang masira ng isang walang kwentang tao tulad ni Demir. Pero wala silang magagawa. May mga patakaran ang Stone Guild, ang mga tumaya ay kailangang tanggapin ang kinalabasan, at walang sino man ang maaaring makialam. Kung hindi, ito ay ituturing na isang hamon sa awtoridad ng Sacred Ground. Lalong lumawak ang ngiti ni Demir habang iniisip niyang nakahiga si Lydia sa harap niya, walang kalaban-laban, hubad at nakasalalay sa kanyang awa. Ang isip na iyon ay nagpasigla sa kanyang pulso sa kasabikan. Habang lahat ay naniniwala na ang kinalabasan ay tiyak na, biglang sumiklab ang isang dilaw na liwanag mula sa bato. Kabanata 1207. Umiilaw ito. Kulay dilaw ang liwanag na to. Baka ito ay isang pinatigas na Earthstone. Sabi ng isa. Ang mga mata ni Lydia ay kumikislap sa muling pag-asa, at ang buong katawan niya ay tumigas habang siya ay nahahawakan ng pananabik. Demir ay ngumisi ng may pang-aasar. Hindi pa nga kasing laki ng isang Nogales. Kahit pa ito ay isang pinatigas na batong lupa, hindi ito aabot ng higit sa 300,000 espiritual na bato. Lahat ay tumanggo bilang pagsang-ayon. Bagaman ang pinatibay na batong lupa ay 10 beses na mas mahalaga kaysa sa mga batong espiritual na mataas ang grado, ang natitirang magaspang na bato ay maliit. Malinaw na hindi magiging sapat ang laki ng bato upang umabot sa ganong halaga. Si Lydia, nakakapanabik lang, ay biglang lumamig na parang pinatagas na lobo. Sumandal siya ng mabigat kay Sebastian para makasandal at manatiling nakatayo. Habang patuloy na pinapanday ng Master Sawyer ang magaspang na bato, unti-unting lumabas ang nilalaman nito. Ito ay isang maputing dilaw na bato, translucent at kumikislap na may kakaibang liwanag. Mga kakaibang alon ng enerhiya ang tila umaagos mula rito. Ito ay isang Royal Yellowstone.
Diyos ko! Ito ay isang Royal Yellowstone. Ang mga tao ay napahinto sa gulat. Si Lydia, na nasa bingit ng kawalang pag-asa, ay lumaki ang mga mata. Sa isang iglap, ang kanyang kawalang pag-asa ay naging halos hindi mapigil ang kasiyahan. Si Demir, na tiyak sa kanyang tagumpay, ay natigilan. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago sa hindi makapaniwala at pagkabigla. Imposible ito. Ang Royal Yellowstone ay isang napakabihirang kayamanan. Halos wala pang isang ganito na natatagpuan sa isang taon. Paano mangyayari na ang isang walang halaga na bato ay maglalabas ng Royal Yellowstone? Nahihirapan siyang tanggapin ang kanyang nakikita. Ang master ng tagagawa ng kahoy, na labis na natuwa sa natuklasan, ay ibinigay kay Lydia ang isang piraso na kasing laki ng ubas. Ginang. Lockhart, congratulations! Ang Royal Yellowstone na ito, kahit maliit, ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100 milyong spiritual stones. Siya ay napuno ng emosyon. Mas hindi mahalaga ang halaga ng bato kaysa sa katotohanang siya ang nagbago ng takbo sa pastahan na ito. Nagawa niyang makabawi ng hindi kapanipaniwala. Sa isang mapagmalaking ngiti, humarap si Lydia kay Demir. Kaya, ano na ang masasabi mo ngayon? Bumalik siya sa mga bagay na dati niyang napanalunan ng may pag-aatubili. Pagkatapos, tinignan niya si Sebastian ng masama at umungal, hindi ko akalain na magiging maswerte ka pa na makapili ng Royal Yellowstone. Hindi dahil swerte ako. Ikaw lang ang malas, sagot ni Sebastian. Huwag kang masyadong magyabang. Swerte ka lang, yun lang. Nagalit si Demir habang nahihirapan siyang tanggapin ang kinalabasan. Akala ng lahat na sobrang swerte ni Sebastian, lalo na't ang huling Royal Yellowstone na lumabas sa Gaudium Stone Guild ay 6 na buwan na ang nakalipas. Siyempre, wala sa mga tao rito ang may ideya kung ano ang nangyayari sa labas. Kung alam nila, ang kanilang pagkabigla ay hindi matutumbasan. Sa loob ng wala pang isang oras, 2 Royal Yellow na bato ang natuklasan ng parehong tao. Kung ito ay swerte, wala itong ibang katumbas kundi himala. Tumayo si Sierra sa tabi ni Sebastian at mapait na ngumiti. Ngayon lang niya naisip na ang kanyang naunang pagkatalo ay hindi makatarungan. Kalaban niya ang isang tunay na hidden master. Sa hardin sa kaloob-looban ng Stone Guild, isang marikit na babae ang nakaupo sa tabi ng lawa, pinapakain ang mga isda. Nakasuot siya ng malambot na berdeng damit, at ang kanyang buhok ay bumuhos na parang talon. Ang kanyang mga katangian ay pinino, na ang mga mata ay kumikislap ng maliwanag at puno ng buhay. Ang kanyang balat ay maputi at walang kapintasan. Napakadelikado nito na tila kayang mabasag sa pinakamaliit na haplos. Isang mahinang simoy ng hangin ang humaplo sa kanyang buhok at damit. Parang siya ay isang diwata na handang lumipad. Noong mga sandaling iyon, may isang pribadong tagapaglingkod na nagmadaling lumapit at nagulat, kagalang-galang, kanina lang, may isa pang Royal Yellowstone na natuklasan. Si Azriel ng Gaudium Sacred Ground, si Azriel Lamington, ay nagulat sa balita. 2 Royal Yellowstone sa isang araw. Mukhang maganda ang batch ng ating mga hilaw na bato. Magpadala ng tao para makipag-ugnayan sa taong iyon at tingnan kung mabibili natin ang Royal Yellowstone. Sumagot ang pribadong tagapaglingkod, Holy Maiden, ang pangalawang Royal Yellowstone ay natagpuan ng parehong tao na nakakita ng una. Sinubukan itong bilhin ni Ginoong Judd kanina, ngunit tinanggihan ang kanyang alok. Malamang na hindi ito ibebenta ng tao. Huminto si Azriel sandali bago nagtanong, 2 Royal Yellowstones mula sa parehong tao. Sino itong master? Isang binatang may maskara. Hindi pa namin natutukoy ang kanyang background, sagot ng pribadong attendant. Isang binata. Hindi ka panipaniwala. Makahanap ng 2 Royal Yellowstone sa ganitong maikling panahon. Kailangan kong makilala ang taong ito. Tumayo si Azriel. Kabanata 1208. Ang kagandahang halos nasa kanyang mga kamay ay kumalas, at habang iniisip ito ni Demir, lalong nagalit siya. Tinitigan niya si Lydia at sinabi, may lakas ng loob ka bang muling tumaya sa akin? Ano ang gusto mong ipusta? Tanong ni Sebastian. Hindi kita tinatanong. Siya ang tinatanong ko. Dumura si Demir at nagbigay ng mapanlit na tingin kay Sebastian. Plano sanang tumanggi ni Lydia,
Pero nang makita niyang napakakumpiyansa ni Sebastian, hindi niya maiwasang maging kaunti ang kanyang pagkamausisa. Lumingon siya kay Demir at sinabi, susuportahan ko siya dito. Malupit na sinabi ni Demir, kung matalo ka, magiging akin ka ngayong gabi. Kung manalo ka, bibigyan kita ng 3 bilyong espiritual na bato. Hindi ako pupusta, mariing tinanggihan ni Sebastian. Wala siyang balak na gawing pastahan si Lydia. Hindi ka ba medyo mayabang kanina? Kung kaya mo, ituloy mo ang pagtaya. Pang-aasar ni Demir. Ang kanyang galit ay nag-init sa pagtanggi ni Sebastian. Sabi ni Sebastian ng kalmado, hindi dahil natatakot ako. Ayaw ko lang gawing pastahan si MS Lockhart. Pero kung talagang gusto mo, gagawa ako ng alok. Kung manalo ka, bibigyan kita ng 5 bilyong espiritual na bato. Kung matalo ka, ibibigay mo sa akin ang 3 bilyong espiritual na bato at ang babaeng kasama mo. Pagkarinig ni Lila noon, nagalit siya. Hayop ka. Anong karapatan mong lapitan ako? Nababaliw ka na ba? Tumawa si Demir. Magpapabet ako sa kanya, pero kailangan mo ring gamitin si Lydia bilang pusta mo. Mr. Sabalja, hindi ito gagana. Hindi mo ako pwedeng gawing pastahan, pagtanggi ni Lila at desperadong umiling. Nabahala siya na kung matalo siya, magiging miserable ang kanyang kapalaran. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Tanong niya nang hindi masaya. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ito lang kasi. Hindi sigurado si Lila kung paano ipaliwanag ang sarili, ayaw lang niyang mag-risk. Huwag kang mag-alala. Hindi ako matatalo, sabi ni Demir nang may kumpiyansa. Pagkatapos, humarap siya kay Sebastian at nagtanong, handa ka bang pumusta? Ngumisi si Sebastian. Hindi naman sa ayaw ko. Hindi ko kaya. Pwede mong ipusta ang mga babae sa paligid mo, pero hindi ko kayang ipusta si MS Lockhart. Humarap si Demir kay Lydia. Kung hindi dahil sa gay na ito, matatalo ka na sana sa akin. Ngayon, gusto niyang tumaya ulit. Hindi ba dapat mong ialok ang sarili mo bilang pusta para makabawi sa kanya? Sige, gawin na natin. Hindi ako natatakot sa'yo. Lumingon si Lydia kay Sebastian. Sir, nagtitiwala ako sa iyo. Sige na, tanggapin mo na ang pastahan. Tulad ng sinabi ni Demir, may malaking utang na loob siya kay Sebastian, at kailangan niyang bayaran ito. Sa pinakamasama, maaari niyang ipanggap na hindi siya tinulungan ni Sebastian at iwanan ang lahat sa kapalaran. Huwag mag-alala, hindi ako matatalo. Nagpakita si Sebastian ng kumpiyansang ngiti kay Lydia. Ang kanyang ngiti ay tila may dalang mahiwagang alindog na nagpapaniwala sa mga tao sa kanya. Sige, magsimula na tayo. Masaya si Demir. Sa kanyang mga mata, swerte lang si Sebastian. Sa pagkakataong ito, sigurado siyang mananalo siya. Nagkasundo silang dalawa sa isang pastahan, 3 bilyong espiritual na bato at isang gabi kasama ang isang babae. Ito ay isang ligayang pastahan. MS Lockhart, napakapabayaan mo. Halos nagpakamatay ka kanina. Paano ka pa nagiging ganito kabobong? Tama. Si Mr. Sabalja ay isang master level na eksperto. Isang milagro na nanalo ang lalaking ito sa unang round. Walang paraan na mananalo ulit siya. Pinuna ng mga tao si Sebastian at sinabi nilang mayabang siya at hindi alam ang kanyang mga limitasyon. Naniniwala sila na nilalagay niya ang kanyang sarili sa kapahamakan. Hindi pinansin ni Sebastian ang kanilang mga komento at naglakad-lakad sa paligid ng magaspang na lugar ng mga bato. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang tumapak sa mga bato habang siya ay dumadaan. Ang kalidad ng mga bato dito ay mataas, halos 1/4 ay naglalaman ng mahalagang bagay. Gayunpaman, sa kanyang pakiramdam, kakaunti lamang ang may mataas na halaga. Si Sebastian ay umaasang makakita ng isa pang Royal Yellowstone, ngunit matapos suriin ang daan-daang mga bato, wala ni isa ang mukhang may pag-asa. Hindi ito inaasahan dahil ang mga Royal Yellowstones ay bihira, at hindi pangkaraniwan na isang buong taon ang lumipas nang hindi nakakakita ng isa. Ngayon, nakakita na siya ng 2 sa Stone Guild, kaya inisip niyang maswerte na siya. Nakapili na ako. Pinalo ni Demir ang magaspang na bato na higit pa sa kalahating taas ng tao. Mukhang sobrang kumpiyansa niya na parang panalo na siya.
Isa sa mga eksperto sa bato ay hindi napigil ang magkomento, si Mr. Sabalja ay talagang henyo. Sinuri ko na ang magaspang na batong ito kanina. Ito ay isang suprema grado na espiritual na bato. Nang marinig ng mga tao ang mga salita ni Ren Hopkins, lahat sila ay tumingin kay Demir ng may paghanga. Ang galing ni Mr. Sabalja. Pumili siya ng isang bato na kahit si Mr. Hopkins ay nagsasabing ito ay isang suprema na bato. Siguradong may mahalagang bagay sa loob nito. Kabanata 1209. Tama ka. Baka may isa pang piraso ng Royal Yellowstone dito. Mayroon pang ilang pagdududa ang mga tao sa kakayahan ni Demir, ngunit pagdating sa mga salita ni Ren, lubos silang kumbinsido. Sino mang maaaring tawaging master ng pagtaya sa bato ay may mga kasanayang hindi mapapasinungalingan. Ang dahilan kung bakit hindi sila nagtatag ng sarili nilang guild ay dahil ang lahat ng mga pangunahing stone guilds ay mayroon ng mga kasunduan. Kung papayagan ang mga master ng pagtaya sa bato na tumaya sa mga bato mismo, wala nang matitira para sa iba. Nagbago ang ekspresyon ni Lydia nang marinig iyon. Humarap si Demir sa kanya na may mapagmataas na ngiti. Hinayaan kitang makaalis ng madali noong nakaraan pero sa pagkakataong ito, tingnan natin kung paano ka makakatakas sa aking mga kamay. Huwag kang masyadong magmalaki. Paano kung mas maganda pa ang napiling magaspang na bato ni Mr. Wilder kaysa sa iyo? Matigas na sagot ni Lydia. Sa kabila ng kanyang mga salita, ang kanyang mga mata ay nagkanulo ng kanyang pag-aalala. Alam niyang maliit ang posibilidad na mangyari iyon. Kung ganoon, sisiguraduhin kong kakainin mo ang mga sinabi mo. Kapag lumabas na ang resulta, makikita natin kung ganoon pa rin ang talas ng dila mo. Tumawa si Demir, pagkatapos ay humarap kay Sebastian at nagpatuloy, bata, kahit si Mr. Hopkins ay nagsabi na maganda ang aking pagpili. Iminumungkahi ko na aminin mo na ang pagkatalo mo ngayon at iligtas ang lahat sa abala. Si Sebastian ay nakatayo na may mga kamay sa likod at bahagyang ngumiti. Sa tingin mo ba hindi kita matatalo, kahit napipiliin ko ang isa habang nakapikit? Tumawa ng malakas si Demir. Ang yabang mo, brat. Dahil akala mo ang galing-galing mo, bakit hindi ka pumili ng isa at ipakita mo sa amin? Ngumiti si Sebastian. Dahil hindi ka naniniwala sa akin, paano kung itaas natin ang postahan? Ano ang gusto mong idagdag sa postahan? Tanong ni Demir, na may interes. Ang matatalo ay kailangang lumuhad, tumahol tulad ng aso, at aminin na sila ay mali, sabi ni Sebastian na may ngiti. Tumawa si Demir nang may pang-aasar. Kung gusto mo talagang maging aso ko, gagawin ko yan. Bilasan mo at pumili ka na. Ngumiti si Sebastian. Nasabi ko na, hindi ba? Kaya kung pumili kahit nakapikit. Para siguradong matalo ka ng maayos, maaari kang pumili mula sa mga magaspang na bato sa paligid mo. Naguluhan ang crowd sa sandaling sinabi niya iyon. Anong nangyayari? Baka wala na sa katinoan ito. Pinapapili niya pa ang kalaban niya. May some-ire ba ng utak nito? Parang alam ng batang ito na siguradong matatalo siya at sumuko na lang. Lahat ay tumango bilang pagsang-ayon. Halos mawalan ng malay si Lydia, at nawala ang kulay sa kanyang mukha. Tulad ng lahat ng iba, inisip niya na walang pag-asa si Sebastian. Inisip niya na malapit na siyang sumuko at magbigay ng isang huling palabas. Tumawa si Demir ng sobrang lakas na tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Bata, bibigyan kita ng konting kredito sa pag-alam kung kailan dapat umatras. Sa lalong madaling panahon, kukunin kita sa ilalim ng aking pakpak. Mula ngayon, walang magtatangkang mang-api sa'yo. Habang mas marami siyang sinasabi, lalo siyang napapa-energize. Tumawa siya ng sobrang lakas na muntik na siyang matamba. Nagpakita si Sebastian ng mapanlikhang ngiti. Huwag masyadong mag-excite. Baka hindi maging ayon sa inaasahan mo. Demir ay ngumisi ng may pang-aasar. Sigurado ka bang gusto mong ako ang pumili para sa'yo? Kung matalo ka, huwag kang mag-iyak sa akin. Sa dami ng mga nanonood, ano pa ang dapat ikatakot? Malamig na sagot ni Sebastian. Sige. Ito. Sinipa ni Demir ang isang magaspang na bato sa tabi niya. Kasing laki ito ng isang batong upuan, at nasuri na niya ito. Malinaw na ito ay isang walang kwentang bato. Sa kabila ng mga pang-aasar sa paligid niya, nanatiling walang pakialam si Sebastian.
Mula sa isang palasyo sa malayo, pinanood ni Azriel ang eksena na nagaganap. Interesante itong taong ito, bulong niya. Your Holiness, hindi ko sa tingin naiintindihan ng taong ito ang pastahan sa mga bato. Nagsalita ng may pang-aasar ang kanyang pribadong tagapaglingkod, si Callista Sycamore. Nagkataon lang na nakakuha siya ng 2 Royal Yellowstones kanina. Malamang swerte lang talaga. Kabanata 12:10. Swinerte lang. Sumimangot si Azriel. Ang kanyang pribadong tagapaglingkod, si Ophelia, ay nagsabi, Holy Maiden, isipin mo ito. Ang Royal Yellowstone ay nasa gitna ng mga magaspang na bato. Walang nakakaalam kung ano ang nasa loob hanggang ito ay maputol. Ang katotohanan na nakaputol siya ng 2 Royal Yellowstones ay nangangahulugang ang kanyang swerte ay labis na mataas. Siguro. Tingnan natin kung paano ito maglalaro, sagot ni Azriel ng may kahulugan. Tumingin si Demir kay Sebastian at sinabi, Bata, ako ang nagputol ng magaspang na bato noong nakaraan. Ngayon, ikaw ang mauuna. Tumanggo si Sebastian at inutusan si Sawyer Master na simulan ang pagputol ng bato. Ang Master Sawyer ay mabilis na nagtrabaho at tinanggal ang patong-patong na bahagi ng magaspang na bato. Wala pa ring palatandaan ng liwanag, at hindi nagtagal, halos lahat ng bato ay naalis na. Hinawakan ni Lydia ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Alam niyang manipis ang tsansa na makakita ng mahalaga, pero patuloy pa rin siyang humawak sa isang sinag ng pag-asa. Isa lang itong walang silbing bato. Walang laman, sabi ni Ren. Nakapagpahinga si Demir nang marinig iyon. Lumiko siya kay Lydia. Narinig mo si Mr. Hopkins, di ba? Huwag kalimutang maglinis mamaya, sabi niya na may malabag na tawa. Naging mapatla ang mukha ni Lydia habang napuno ng takot at kawalang pag-asa ang kanyang mga mata. Akala niya nakaligtas na siya, pero ngayon parang siya na nga ang napagpasyahan. Umiilaw ito. Sigaw ng isa. Isang sinag ng puting liwanag ang sumabog at pumutok sa balat ng bato. Sinong mag-aakalang ang magaspang na batong tinadyak ni Mr. Sabalja ng walang dahilan ay talagang magsisimulang magliwanag. Pero hindi ba sinabi ni Mr. Hopkins na wala namang laman? Bulong ng isa. Ang mukha ni Ren ay naging maliwanag na pula. Kakalabas lang niya na walang laman ito, at ngayon ay nagliliwanag na. Parang sinampal siya sa mukha. Pumintig ang puso ni Lydia, at napuno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Si Demir ay nagulat din ngunit mabilis itong tinawanan. Ang liwanag na yan ay napakahina. Malamang isa lang yang mababang uri ng espiritual na bato. Lydia, huwag kang mag-expect ng labis. Tama si Mr. Sabalja, sabi ng master ng tagahasa habang patuloy na pinapanday ang bato. Tiyak na ito ay isang mas mababang uri ng espiritual na bato. Sa wakas, ang magaspang na bato ay nagpakita ng isang maliit na espiritual na bato. Pagkakita niya noon, tumawa si Demir ng napakalakas na halos umiyak siya, at hindi rin napigilan ng mga tao sa paligid niya ang pagtawa. Ang espiritual na bato ay napakaliit, halos kasing laki lang ng ubas. Bukod pa rito, ito ay isang mababang uri ng bato at halos walang halaga. Tumawa si Demir. Hindi pa ako nakakakita ng ganitong kaliit na espiritual na bato dati. Halos nakakatawa na. Pero hey, espiritual pa rin ito. Nanatiling hindi nag-aalala si Sebastian. Demir, baka masyado kang maaga nagdiriwang. Mag-ingat ka. Baka ang saya mo ay maging panghihinayang. Tumanggo si Lydia bilang pagsang-ayon. Tama si Mr. Wilder. At least nakabukas na tayo ng isang espiritual na bato. Ang bato mo, hindi pa nga napuputol. Sino ang nakakaalam? Baka wala namang laman. 11. Ang mga salita niya ay hindi lang para sa kanya. Sa halip, ito ay sinabi bilang isang pampatibay sa kanyang sarili. Magpatuloy ka lang sa pagsasalita, pero kahit ang mga pirasong bato na aksidente kung natatapakan ay pwedeng magbunyag ng isang bagay. Hintayin mo lang na putulin natin itong maingat na piniling hilaw na bato. Simulan na natin. Sa utos ni Demir, agad na nagsimula ang master ng Sawyer sa kanyang trabaho. Sa ilang mabilis na hiwa lamang, isang guhit ng puting liwanag ang tumagos sa bato. Agad. At napakaliwanag na liwanag. Baka ito ay isang supreme grade na espiritual na bato.
Ang mga tao ay napahanga sa kanilang nakita.